Isang mapagpalang araw ng Panginoon po sa ating lahat. Happy Lord's Day. Sige po, let's open our Bibles to 2 Timothy chapter 3. 2 Timothy chapter 2. 2 Timothy chapter 2, verses 14 hanggang 19. 2 Timothy chapter 2, verses 14 to 19. Babasahin ko po. Remind them of these things and charge them before God not to quarrel about words, which does no good, but only ruins the hearers. Do your best to present yourself to God as one approved, a worker who has no need to be ashamed, rightly handling the word of truth. But avoid irreverent babble, for it will lead people into more and more ungodliness, and their talk will spread like gangrene. Among them are Hymenaeus and Philetus, who have swerved from the truth, saying that the resurrection has already happened. They are upsetting the faith of some. But God's firm foundation stands, bearing this seal. The Lord knows those who are His, and let everyone who names the name of the Lord depart from iniquity. This is God's word. Tayo po'y manalangin. Panginoong Diyos, kami po ay nagpapasalamat sa inyo dahil tinipon niyo po kaming muli ngayong umaga upang sambahin ang inyong ngalan at upang tanggapin ang inyong biyaya. Lumalapit po kami ng mayroong pagpapakumbaba sapagkat kami po ay nagkasala laban sa inyo. Panginoon, patawarin at linisin niyo po kami sa pamamagitan ng inyong anak na si Jesus. At naway ang banal na Espiritu ang siyang kumilo sa bawat isa sa amin upang aming tanggapin ng buong puso ang inyong salita. Panginoon, ngayong umaga naway sugatan niyo po kami sa pamamagitan ng inyong salita nang sa gayon ay maranasan po namin ang pagpapagaling ninyo sa pamamagitan ng mabuting balita ni Jesucristo. Maraming salamat po sa ngalan ni Jesus. Amen. So ang passage po natin ngayong umaga ay tungkol sa danger ng false teaching entering the church. So sa binasa po natin, nakita natin na mayroong warning ang Apostol Pablo kay Timothy regarding sa pag-entertain at pag-tolerate ng false teaching sa loob ng simbahan, na hindi dapat hayaan ni Timothy na magpatuloy ang mga fruitless na debate about sa mga doktrina na hayag naman na sa banal na kasulatan. So sinasabi ni Pablo na kapag tinolerate, kapag hinayaan lang ni Timothy ang false teaching sa loob ng church, ito ay magkukos ng gulo. No? Parang binubutasan nila ang bangkang sinasakyan nila. At hindi nila namamalaya na hinay-hinay na pumapasok or little by little pumapasok na ang tubig hanggang sa sila ay lumubog. So whenever we talk about false teaching, no, kapag napag-uusapan natin ang false doctrine, madalas ang pumapasok lang sa isip natin is yung mga kulto, yung mga heretical groups sa labas ng church. So to name a few, Iglesia, Jehovah's Witness. So iniisip natin na sila lang yun. Problema nila yun. No? Pero yung threat ng false doctrine is closer than we think it is. No? Kapag dumating tayo sa point na parang kampante na kami, no? We have everything right. Doon po mas nagiging delikado ang isang church. False doctrine is closer than we think it is. Kailangan po nating maunawaan na sa tuwing tayo po ay nagkakasala or sa tuwing mayroong quarrel, pag-aaway, or unnecessary division sa church, every time na mayroong unforgiveness in our hearts, every time meron tayong unfaithfulness sa ating family or sa ating workplace, nag-e-embrace po tayo ng maling pananaw at maling doktrina tungkol sa Diyos at nami-misunderstand po natin ang gospel. Dahil at that particular moment ng buhay natin na tayo ay nagkasala, ine-excuse at gina-justify natin ang ating kasalanan. So ang false teaching, it's not just about having a wrong statement of faith. Every time na tayo ay nauhulog sa kasalanan at gina-justify natin ang ating kasalanan, tayo po ay nagiging false
teacher and embracers ng false doctrine. Okay. Kaya nire-remind tayo ni Pablo dito na kailangan nating labanan ang false teaching sa pamamagitan ng rightly handling the word of truth. Tama at wastong paggamit at pagbasa ng salita ng katotohanan. So bilang mga evangelical, ine-emphasize natin yung sola scriptura. Na pagdating sa faith, sa pananampalataya and practice, Scripture ang ating final authority. Scripture lang ang tanging infallible. Ibig sabihin, authority na hindi pwedeng magkamali. Kaya nga, ang goal natin bilang mga Kristiyano is lahat tayo matutong magbasa at mag-interpret ng Bible at ma-interpret ito ng tama. So, ang goal natin bilang mga Kristiyano, alam natin kung ano ang sinasabi ng Biblia tungkol sa Bible itself, tungkol sa Diyos, tungkol kay Kristo, tungkol sa banal na Espiritu, tungkol sa kasalanan, tungkol sa kaligtasan, tungkol sa doktrina ng iglesia, tungkol sa end times. Right? So, dapat marunong tayong magbasa ng Biblia, alam natin kung ano ang relation ng New Testament sa Old Testament. Gaya nung kanina, alam natin na mayroong relasyon ang John 3 sa Numbers 21. Okay? Dapat matuto tayong magbasa ng Biblia na hindi natin na nababasa ng out of context ang isang verse. Bakit sinabi ito? Dahil ito ang sinabi sa buong chapter. Ito ang sinabi sa buong book. Ito ang sabi sa buong Bible. So marunong tayong mag-connect ng verse sa message ng entire Bible. However, hindi po dapat mag-end doon sa alam lang natin or marunong lang tayong magbasa at mag-interpret ng Bible. It should not end with having theoretical right knowledge of what the Bible teaches. Kailangan din nating tanungin, so ngayong naunawaan ko na ang Biblia, ngayong nabasa ko na ito ng wasto, ano ngayon ang kailangan kong gawin bilang isang church member, bilang isang Christian, bilang isang church leader? Paano ko ngayon i-deal yung ungodliness sa puso ko? Or kapag ka mayroong ungodliness sa kapatid ko sa Panginoon, paano ko ngayon ito i-deal? Sa tuwing ako ay nadi-discourage sa aking sin struggles, or nadi-discourage ako, or disappointed ako sa inconsistency ng buhay ng kapatid ko sa Panginoon, saan ko hahanapin ang comfort ko? So we should allow Scripture to confront us. Hindi sapat na alam natin kung ano ang sinasabi ng Biblia, kundi dapat din nating pakinggan ito and i-apply ito, especially sa mga area ng buhay natin na kapag pinres, masakit. Areas of our lives where it hurts when it is pressed. Mga bagay sa buhay natin na nakakahiyang buklatin or masakit pag naiungkat. Doon natin nakikita kung talagang nauunawaan po natin ang sinasabi ng salita ng Diyos. Okay? So ngayong umaga po, mayroon lang po akong 3 bagay na i-share mula sa 2 Timothy chapter 2 verses 14 to 19. Una, approved and unashamed workers. Approved and unashamed workers. Ibig sabihin, ang goal natin bilang Christians is ang approval ng Diyos, na ina-approve niya tayo, at bilang mga manggagawa ng Diyos, tayo ay hindi nahihiya. Wala tayong bagay na dapat ikahiya. So in contrast doon sa mga false teachers, sabi ni Paul kay Timothy, dapat ikaw ay isang approved and unashamed worker sa pamamagitan ng tamang pag-unawa, pagtuturo, at pagsasabuhay ng tinuturo ng salita ng Diyos. So sabi ni Paul, remind them of these things. So sa church, importante yung word na remind. Because bilang mga makasalanang tao, lagi po tayong nakakalimot. And when I say forgetting or pagkalimot, hindi yung pagkalimot sa knowledge. But madalas, dito tayo nakakalimot. Kapag dumating na yung point na kailangan na nating isabuhay ang katotohanan,
nakakalimutan ng puso natin. Mas madali po sa atin ang mabihag or mabighani ng mga maling bagay, ng kasalanan. Okay? That is why every Lord's Day, it is our goal na i-remind ang ating mga sarili kung sino ang Diyos. Dahil buong linggo po, ang nakikita natin ay things of the world. At kapag hindi tayo nag-ingat, madadala po tayo. That is why we should always have a fresh vision of who God is through Scripture. Remind them of these things. And charge them before God. Okay? So sabi ni Pablo, ikaw Timothy bilang pastor, turuan mo sila, utusan mo sila sa presensya ng Diyos. So ito po ang duty ng mga pastor. Whenever we speak in front, sa tuwing kami nangangaral, hindi sarili naming mga salita or sarili naming otoridad ang daladala namin, kundi ang salita at otoridad ng Diyos. That is why it's very important for pastors to faithfully explain God's Word. Okay? Faithfully explain God's Word. So it is a dangerous na duty para sa amin. Dahil kapag kami ay nagtuturo ng mga bagay na hindi naayon sa salita ng Diyos at daladala namin ang pangalan ng Diyos, kapag mayroon kaming naiturong mali, sagot po namin yun sa Diyos. Okay? We are accountable. So when God's people, kung kayong mga nakikinig, if you don't believe the truths that the preacher proclaims, or kapag hindi nyo sinusunod ang mga commands that the preachers speak forth, and if the preacher is faithful sa salita ng Diyos, Diyos ang witness sa inyong faithlessness and disobedience. Ganon po kabigat ang preaching. Hindi ito basta lang isang seminar na inyong dinaluhan. You are active participants in hearing the voice of God. Boses po ng Diyos ang pinakikinggan natin sa tuwing mayroong nangangaral dito. Hindi dahil espesyal na tao ang nangangaral, kundi dahil sinasabi ng salita ng Diyos na kapag ang isang pastor ay faithful na nangangaral, siya ang nagsasalita. Siya ang nagsasalita. So it's dangerous and important and napakabigat po, hindi lang para sa nangangaral, kundi para sa inyong nakikinig. Dahil Diyos po ang witness natin ngayong umaga kung faithful ba akong nagpipreach at kung faithful ba kayong nakikinig. Okay? Now, let's move forward. Sabi ni Paul, remind them of these things, charge them before God, not to quarrel about words which does no good, but only ruins the hearer. So sabi ni Paul, wag kayong magdebate about sa mga bagay na hindi naman ganun kahalaga. And wala naman walang bearing masyado sa Christian life, sa doctrine. Now, ang mga debates, these are good. Importante po ang mga debates dahil importante po ang katotohanan. Okay? Dapat marunong po tayong mag-defend at mag-contend para sa ating pananampalataya. Pero dapat alam din natin kung ano yung mga bagay na talagang dapat nating ipaglaban ng full force. For example, maraming mga tao na fascinated or masyado silang nabibighani sa mga conspiracy theory. Example, kung flat ba ang Earth, okay, maraming mga naniniwala na flat ang Earth. At pinaglalaban nila to gamit ang Bible. Mayroong mga naniniwala, for example, kung familiar kayo doon sa Illuminati, yung secret organization daw ng mga powerful people dito sa mundo. Okay? So ito yung nilalaban nila. No? Inuubos nila ang kanilang oras sa pag-aaral tungkol sa mga bagay na ito. Pero parte po ito ng mga bagay na sabi ni Paul, huwag yun ang pagtuunan ng pansin. Okay. There are some important issues, no, that people reject. Dahil sa tingin nila, parang mali ito, kailangan natin ng update sa ating pananampalataya. Just recently, mayroon akong na-encounter na debate, no, I think last week, na nire-reject niya yung grace alone. Hindi ako naniniwala sa grace alone. Bakit? Kasi sabi din sa Bible na si God ay just, merciful at holy. Parang nonsense, no? Nonsense yung kanyang argument because that's not what grace alone means. Or meron ding mga tao na
ang tatanggapin lang namin sa Bible ay yung mga salita ni Jesus. At kapag ka ito ay salita ni Pablo o ni Moises, hindi ko ito tatanggapin. Dahil, syempre, mas matimbang ang salita ni Jesus kumpara sa salita ni Pablo o salita ni Moises. So some would take yung grace ni Jesus. And then sabi nila, ito ang dapat na mag-govern sa interpretation natin ng buong Bible. So kapag ka mayroong mga bagay na hindi umaayon sa doktrina ng grace sa Bible, hindi namin ito tatanggapin. Kapag ka tinuturo ng Bible na ang Diyos ang nag-utos na ipapatay ang mga taga-Jericho, ito ay hindi inspired. Hindi ito part ng salita ng Diyos. So that is what some people believe. And I dare say na itong mga arguments na ito, itong mga pag-aaway na ito is just utter stupidity. Bakit? Kung careful lang tayo nag-aaral ng salita ng Diyos, we will not go to such extremes. Okay? So itong mga taong ito, they project themselves as smart people na para bang sila ang naka-unlock ng mysteries ng Bible na hindi nalalaman ng ibang tao. Pero hindi nila alam na binubuhay lang nila yung mga false teaching na dati pang tinuturo. Okay? Now, this is problematic. Bakit? It leads people na mag-focus sa mga bagay na hindi naman ganun kahalaga, and in doing so, nakakalimutan na natin ang biblical na mabuting balita. And more dangerously, itong mga pag-aaway na ito leads people into a false view of God and His salvation, and it could lead people to hell. Okay? So reason lang to say that the God of Moses is not the same God in the New Testament is false teaching na magdadala sa mga tao sa impyerno. So we must be very careful na not to entertain itong mga useless na mga kaguluhang ito. That is why verse 15, sabi ni Paul kay Timothy, do your best to present yourself to God as one approved. So bilang mga Kristiyano, bilang pastors, church leaders, and members, dapat po tayo maging diligent, masigasig in presenting ourselves sa harap ng Panginoon as people that are approved, accepted, tried. Okay? So ano ang ibig sabihin ng approved? Ibig sabihin ba, para ma-approve tayo ng Diyos, kailangan muna nating pagtrabahuan? Nakaasalalay ba sa atin ang pagtanggap ng Diyos sa atin? So of course not. Tinuturo sa atin ang mabuting balita na ang assurance na tayo ay tinanggap at approved na tayo ng Diyos ay dahil sa ginawa ng Panginoong Hesus para sa atin. Wala nang makakapagdagdag o makakapagbawas sa pagmamahal at approval ng Diyos sa atin. Sa harap ng Diyos, tayo po ay approved na kay Kristo. Ngunit itong kaalaman, itong kasiguraduhan na tayo ay approved na ng Diyos, ay hindi dapat magtulak sa atin na maging tamad sa pananampalataya. Okay? Rather, this is what moves us to say, gusto kong mamuhay in a way na pinapakita ko sa mundo, ako ay approved ng Diyos. Okay? So yung understanding na in Christ approved na ako, ang siyang mag-shape ng buhay natin para makita ng mga tao na sa pamamagitan ng aking pananalita, sa pamamagitan ng aking pamumuhay, God has approved of me already. We do our best to present ourselves to God and to other people as one approved. Ibig sabihin, dapat desire po natin to become men and women who are able to represent God and His gospel faithfully. Tapat nating naipapakita sa mga tao na tayo ay tagasunod ng Diyos sa pamamagitan ng ating pag-iisip, pananalita, at pagkilos. It is our desire to kill sin and to grow in godliness. It is our desire to be bold in sharing the gospel. And then, sabi ni Paul, you must be a worker who has no need to be ashamed. Ibig sabihin sa ating doktrina
sa ating pamumuhay in public and in private, walang mga bagay na questionable. Okay? Walang bagay sa buhay natin that will lead people to question, talaga bang Christian itong taong ito? Or talaga bang faithful itong taong ito sa kanyang pagsunod sa Panginoong Jesus? So we as Christians, dapat confident tayo sa knowledge, understanding, and experience natin ng Diyos. Dapat talagang naunawaan at naranasan natin ang biyaya ng Diyos so that we could extend it to others. Now, what does it mean for us? Anong application nito sa atin? So itong passage natin, of course, it's applicable to all. But dahil si Timothy ay isang church leader, primarily, he addresses church leaders, pastors, elders, and deacons. Ano ang tinuturo nito sa atin? We must be approved and unashamed workers. That is, ang ating doktrina at ang ating pamumuhay ay dapat munang makilatis bago tayo maging church leaders. For example, ipagkakatiwala mo ba ang buhay mo sa isang doktor na nag-aral sa YouTube? Or ipagkakatiwala mo ba ang iyong kaso sa isang lawyer na nanood lang ng Suits, kung napanood niyo yung series na Suits about lawyers? Siyempre hindi. We want our doctors and our lawyers to be competent. In the same way, those who are called to be leaders of the church ay dapat carefully na pinili, na train, na examine before they can lead the church. Bakit? Dahil ang ating binabantayan, ang ating ginogovern ay ang iglesia ng Panginoong Hesus. At kaluluwa ng mga tao ang nakasalalay. Hindi dahil ang isang tao ay naligtas na at nabautismuhan na, ibig sabihin qualified na siya to lead the church. Salvation isn't equal to qualification for church leadership. And ito ang isa sa mga malalaking kasalanan of all Chinese or Filipino evangelical churches nowadays. Just because a person is successful in their field doesn't mean that they are qualified to lead the church. Okay? So, I'm young, pero marami na akong narinig na mga kwento tungkol sa churches that have made bad decisions at naging problematic ang congregations. Bakit? They allowed powerful and talented people into church leadership that are not biblically qualified to take up a church leadership role. Sabi ni Mike McKinley sa kanyang book na Church Planting is for Wimps. So nung naging Christian daw siya, lumaki siya sa isang mega church. And then, sabi niya, yung church nila mayroong 30 plus na elders. And itong 30 plus na elders ito, lahat daw sila successful na mga professional, mga lawyer, mga doktor, mga businessmen. And then ang ilan sa kanila, they were godly na mga shepherds. Talagang inaalagaan nila yung mga tao sa church nila. Pero marami sa kanila na aminadong hindi talaga nila alam ang Bible. At wala silang interest na alagaan ang congregation, na kamustahin ang kanilang mga tupa. So mayroon silang qualities para mag-lead sa workplace. So inassume ng church, siguro kaya nilang mag-lead sa church. But this is a danger. Because like what we studied sa 1 Timothy chapter 3 dati, it's not enough that a person is talented and successful sa kanyang field. What we should look for is yung qualifications that are found in Scripture na sinulat ng Diyos. So dito na papasok yung tinatawag na doctrine of ordination. Nais ng Diyos na ang mga tagapangasiwa ng kanyang iglesia ay godly, qualified men. Men who are prayerful, men who study their Bibles, men who could teach it faithfully, men who could obey it sincerely, men who have love for people, mga tao na walang scandalous issues sa kanilang private lives, family lives, and work lives para hindi ma-tarnish ang gospel.
Men who are able to care for people's souls. Hindi ina-excuse ang kasalanan nila, hindi sila harshly na ginajudge para sa kanilang mga kasalanan, but is able na mag-rebuke ng may grace and to comfort them when needed. Kailangan natin ng mga leaders who know what to prioritize in a church and to lead it para maging isang gospel community. Not a business, not a social club. Now for members, tayong lahat, Christians, we are called to be approved and unashamed workers. That is why one of the things that we should take seriously ay ang ating church membership. Ang pagiging saved at pagiging baptized, it doesn't mean na, okay, tapos na ang duty ko bilang member. Parang as long as mayroon akong good relationship kay God, as long as pupunta ako ng langit, okay na ako. No. Pagka ganun ang ginawa natin, pinipili lang natin yung mga bagay na convenient sa atin from Scripture. Tayo na ang nagiging Lord, hindi ang Panginoong Jesus. Ang ibig sabihin po ng church membership is not just signing a paper. Okay? Ibig sabihin, willing ka na ma-involve sa buhay ng church. One of the things that we do is willing kang ma-interview or ma-check up ng iyong pastor about your testimony, your understanding of the gospel, para matanggap mo yung affirmation from Scripture. It means willing kang makorek sa iyong doktrina at sa iyong pamumuhay. It means willing kang marumihan ng kamay mo sa pagsisilbi sa iyong kapatid sa Panginoon. It means pagiging gracious sa gulo ng buhay ng mga tao sa church. It means pag-confront ng kasalanan at pag-embrace kapag ang ating kapatid sa Panginoon ay nagsisi sa kanyang kasalanan. At times, it means willing kang sabihin na nagkamali ka kahit na sa tingin mo hindi naman talaga ikaw nagkamali. At willing kang magpatawad kahit sa tingin mo ikaw yung nasaktan. It means opening up your life to your pastors and elders para ikaw ay mapagsilbihan so that they could minister to you. It means igagrab mo ang lahat ng opportunity para ikaw ay mag-grow sa iyong pag-unawa sa gospel at sa Christian life sa pamamagitan ng pag-attend ng lahat ng church activities na kaya mo sapagkat ang church ang instrumento na ginagamit ng Diyos para ikaw ay lumago. To not be a willing member of the church is dangerous. Kapag willing nating ina-absent or inihihiwalay or ini-isolate ang sarili natin sa katawan ni Kristo, nilalagay natin ang sarili natin sa peligro. Because capable po tayo ng tinatawag na self-deception. Pwede po nating maloko ang sarili natin. To the point na kakaulit natin ng kasinungalingan, pinaniniwalaan na natin ito. We think that we are okay on our own. Or maybe we say, parang hindi ko kayang pagkatiwalaan si pastor or ang mga members ng church. So, I'll just carry it alone. Sasarilinin ko na lang to. Ang shasharan ko lang yung mga taong kakilala ko. So, pwedeng valid yung sentimentong yon. Dahil, kung ang pastor or ang mga members ay kilala bilang mga marites, gossips, then there is reason na maging cautious at dapat magrepent ang pastor at ang members. Ngunit, kadalasan, ito ay excuse lamang. Wala namang katotohanan minsan na ang pastor or ang members ay chismoso. Meron lang talagang mga tao din that they don't want to open up their lives dahil mayroong mga kasalanan at mayroong mga issues sa buhay nila na ayaw nilang makonfront. Okay? So, the thing is, madalas kinakausap lang natin yung mga tao natin na alam natin hindi tayo i-confront. I-affirm lang tayo. Okay? Itong taong ito, alam ko pakikinggan lang ako nito. Kapag merong mali sa buhay ko, hindi niya ako i-confront. So, usually we talk to those people. Ang tawag doon, we have our own bubbles. Okay? And we feel threatened kapag mayroon mga tao na alam natin, kapag sinabi ko to sa kanya, they will disagree. Okay? So, the dangerous thing is, itong mga taong ito, they have convinced themselves na okay lang sila, that they are right, to the point that they are unteachable.
hindi na makikinig. Whenever feeling nila mako-confront sila, defensive na agad. And they tend to be cynical. Ibig sabihin parang ina-assume nila yung worst about people. I know this because I have experienced this as well. And I tell you, napakalungkot ng buhay na yun. It's a very, very lonely life. Sabi nga nila, to be loved is to be vulnerable. Kung nais nating maranasan ang tunay na pagmamahal, dapat nating buksan ang ating mga buhay. And tanggapin ang fact na pwede tayong masaktan kapag we build relationships. Kung nais nating maranasan ang tunay na kapatawaran, dapat maging willing tayong umamin na tayo ay nagkasala. To forgive is to be willing to embrace the pain of letting go of faults para maging free ka mula sa burden ng pag-hold ng grudges. How can we say that we have received and experienced the gospel kung ayaw naman nating i-share ang life natin sa gospel with other people? So this is what it means to be approved and unashamed workers. Church leaders, church members, participating in the body of Christ and living out the fullness of what the Bible teaches. Second point. Naka 30 minutes na ako. First point pa lang. Second point. Ungodliness is infectious and deadly. Infectious. Para siyang COVID. It infects not just you, but other people, at pwede itong maging sanhi ng espiritual na kamatayan. Sabi ni Paul, Timothy, iwasan mo ang false teaching na parang virus. Okay? Verse 16, but avoid irreverent babble, for it will lead people into more and more ungodliness, and their talk will spread like gangrene. So kung ang mga false teachers, false teaching, useless na mga controversy ay pinabayaan lang, it will lead people to ungodliness. Ungodly na mga pananaw tungkol sa Diyos at ungodly na pamumuhay. So ang church ay dapat maging careful na hindi mag-entertain ng mga katuruan at mga teachers na nagtuturo ng mga bagay na hindi naman ito tinuturo ng Bible. Or parang hindi ko pa ito narinig throughout church history. We must only believe whatever the Bible teaches. So sabi ni Martin Luther, paano mo daw malalaman na ang isang tao ay master theologian? Ibig sabihin talagang nag-grasp niya na kung ano ang tinuturo ng Bible. And simple. Kaya niyang i-distinguish ang law and gospel. Okay? Tinuturo niya ng faithful ang utos ng Diyos at tinuturo niya ng tapat ang mabuting balita ni Kristo. So, a mark of a false teacher is hindi niya kayang i-distinguish yung law and gospel. Example, ang isang teacher na nagtuturo lang ng law and not gospel, he proclaims a message na ang goal daw ng Kristyanismo is maging mabait tayong mga tao. People with good morals. Mga tao na iniiwasan ang mga maling bagay. Tinuturo nila na God rewards and blesses good and obedient people. Yun ang mga teachers na nagtuturo ng law and not gospel. Gracious lang si God doon sa mga tao na talagang napatunayan na dapat silang biyayaan. So what does this lead to? It leads to the ungodliness of self-righteousness and judgmentalism. Kung ang goal lang natin dito is maging mabubuting tao, magiging race na ang Christian life ngayon. And we begin to look at people na kulelat, may kasalanan pa. Whether sabihin natin yun verbally or hindi, nasa puso natin yun. No? That we look down on people who don't obey the same way that we do. We look down on people who struggle with different sins than we do. And on the other hand, it could also lead sa pagiging insecure sa ating Christian walk. Dahil kapag dumating ang panahon sa buhay natin na tayo ay nahulog sa kasalanan, ano na ang iisipin natin? Hindi na ako mahal ng Diyos dahil hindi ko napatunayan sa Kanya na ako ay isang mabuting anak. Preaching law and not gospel leads to people being self-righteous
and discouraged. Now, ang isang teacher na nagpipreach lang ng gospel and not law, ang message na pinaparating niya is tinotolerate ni God ang lahat ng kasalanan na wala ng sanctification or pagpapabanal sa buhay ng isang mananampalataya. Wala ng growth. It leads to people excusing ang kanilang mga kasalanan dahil total, ang Diyos naman ay tumatanggap ng lahat ng klase ng makasalanan. So what happens? Christians would now excuse yung mga, from their perspective, minor flaws or katiting na mga pagkakamali at kasalanan sa buhay nila na hindi madalas napapansin. How they treat their spouses, how they treat their children, how they treat their people at work. Total gracious naman si God, okay lang ito. So itong mga taong ito, they neglect the duty of obedience to God's law. Tapos na yung law. Na satisfy na ni Jesus yan. Yes, Christ has fulfilled the law. For Christians, wala nang curse ang law. However, obedience to the law remains bilang tool para ipakita natin ang pagmamahal natin sa Diyos at bilang instrumento na ginagamit ng Diyos para tayo ay maging kawangis ng Panginoong Jesus. Teachers who preach gospel and not law teach people na hindi mo na kailangang ma-feel yung sorrow para sa kasalanan mo. There's no need to repent. Although makikita natin sa Bible na sorrow ay isang proper response to sin and a necessary ingredient for the lifelong process of Christian repentance. So inihalin tulad ni Paul itong maling pananaw na ito, false teachings na ito, sa gangrene. So kung familiar po kayo sa gangrene, ito po ay isang uri ng sakit na unti-unting kinakain ng bacteria, yung parts ng body natin. So halimbawa, nagsimula dito, unti-unti kakainin hanggang sa mapuputol. That's gangrene. Ganon daw po ang mangyayari sa church. Kapag mayroon tayong ungodliness na pinabayaan, hindi natin namamalayan, unti-unti tayong kinakain hanggang sa ma-divide or ma-dissolve ang church. Mayroong dalawang taong nabanggit si Apostol Pablo dito. Hymenaeus and Philetus, tinuro nila na tapos na raw ang resurrection. Kaya marami daw na-upset or siguro nag-backslide or na-discourage. Okay? So hindi natin alam kung ano ba talaga itong false teaching na ito. We don't know to be exact. Pero it caused people na mag-worry. Na-miss out namin ang resurrection. Or ang iba naman, resurrected na tayo so we could live carelessly. Pwede na tayong mamuhay according to our will. Sound check. Yun. Sige, what does it mean for our church? So, again, kailangan po nating maunawaan that ang ungodliness ay parang gangrene. Or in other terms, para siyang virus. So, sa core ng ungodliness is the failure to understand law and gospel. Kapag hindi natin naunawaan at naturo ng faithful at na-embrace rightly ang law and gospel, ungodliness po ang mangingibabaw sa church. And whatever ungodliness is found in our church, kapag hindi po ito na-treat, napagaling, it will lead to our destruction. So what are some ungodliness or situations of ungodliness na makikita natin sa iba't ibang churches all over? Number one is divisions. Okay. Division could be, and mostly, ay produkto ng ungodliness. Usually, nangyayari po ang division kapag ka ang parties is mas concerned
na ma-affirm na sila ay tama rather than seeking truth and reconciliation. At ito po ay isang misunderstanding ng law and gospel. One, probably, may ilan na gusto na lang makipag-reconcile para lang matigil na at the expense of truth. This is gospel apart from law. Hindi siya God-honoring because it is a false unity that sacrifices truth. Meron din namang iba, ayaw nilang makipag-reconcile because they want, kailangan kong makamit ang vengeance. Parang si Batman. Kailangan mayroong, makita ko na mayroong mangyari sa taong yon para ma-affirm na ako ay tama. This is law without gospel. Dahil nakaligtaan na nung taong yon, na kahit na hindi siya karapat-dapat, siya ay pinatawad ng Diyos at the expense of His Son. Kinailangang mamatay ng anak ng Diyos nang sa gayon ay siya ay mapatawad. And that person has forgotten what it means to be forgiven. Now, ito madalas, experienced this before, some might not be willing to admit their faults. Ayaw na nila. Ayaw nilang aminin. So, sige, let's remain civil. Ito po ay failure sa pag-apply ng both law and gospel. Because the law, kino-confront po ng law ang lahat ng ating mga kasalanan. And the gospel, binibigyan tayo ng grace to be able to fully forgive and embrace ang mga kapatid natin sa Panginoon na nagkasala sa atin. Friends, whatever kind of division in the church is not healthy. Okay? Second, self-righteousness. Tingin mo sa sarili mo, mabait kang tao kumpara sa ibang tao. Tingin mo, mas pinapaboran ka ng Diyos dahil sa iyong kabaitan. Ang self-righteousness is a forgetting of the gospel at isang overemphasis sa law. Maraming mga Kristiyano ang proud sa kanilang status sa harap ng Diyos. Bakit? Consistent sila sa church attendance, consistent sila sa personal devotions, may involvement sila sa church leadership, may involvement sila sa ministry. And somehow, tingin nila ito ay nagiging lisensya para sa kanila to look down on Christians na hindi nagagawa ang kanilang mga ginagawa. Okay? So this is what happens. And even if may ina-address man silang problema, na even if they address sins and issues na totoo, yung paraan ng kanilang pananalita at ang puso nila sa likod ng pag-address sa kasalanang iyon or issue na iyon ay mayabang at ungodly. Bakit? It's their self-righteousness na nangingibabaw. Hindi isang pusong mapagpakumbaba dahil naunawaan niya ang gospel. Kapag nangibabaw po ang self-righteousness sa church natin, kahit sa isang member lang ng church natin, ito po ay malaking problema. You can become the cause of hurts in the flock of Jesus. Pwede kang makasugat at makasakit ng tupa ng Panginoong Yesus. And remember, mahal ng Panginoong Yesus ang kanyang mga tupa. At hindi niya ito palalagpasin. And then third, tolerance. Tinotolerate ang kasalanan. Tolerance of sin is forgetting the law and overemphasizing the gospel. So for the sake na maipakita natin ang acceptance, ang love, ang pagiging isang safe space, hinahayaan na natin ngayon ang mga willful sinners. Taong talagang pinipiling mamuhay sa kasalanan na makapasok sa church, mag-partake ng Lord's Supper, or to even serve in the church kahit na walang repentance na makita. Okay? And one problem is, pwedeng some members will try to cover up this sin. Hindi ito kino-confront. Tinatago ito sa leaders ng church kasi baka i-judge siya. Though alam ng taong ito na talagang tinutuloy niya talaga at pinipili niyang mamuhay sa kasalanan.
This is a false kind of love. Kapag ginagawa po natin ito, hindi po natin tunay na mahal yung taong yon. Okay? Ang ginagawa lang natin is nililid natin itong taong ito na maging hardened, makalyo ang puso sa kanyang kasalanan. We are leading that person to hell if we do that, if we tolerate sin. And we don't know that we are also leading ourselves to hell if we do that. Because pwede itong maging bunga na maging evidence na hindi pala talaga tayo tunay na mananampalataya. Okay? And if people hear about this and they know about this, sabihin na, itong church na to nagtotolerate ng kasalanan, pwede pala yan. So if we do that, minimisrepresent natin ang Diyos at dinudungisan natin ang iglesia ng Panginoong Jesus. Friends, ang Panginoong Jesus ay namatay para tayo ay mapatawad, malinis sa ating mga kasalanan upang hindi na tayo magpatuloy sa ating kasalanan. That is what being saved means. Kapag tinolerate natin ang kasalanan ng ibang tao, nagiging kabahagi na tayo ng kanilang kasalanan. And God will judge us for it. Ginajudge pa ba ni God ang church? Hindi ba puro love at forgiveness na lang? Basahin natin ang Revelation chapter 2 and 3. Ilang church ang ginudge ng Panginoon? Ilang church ang winasak ng Diyos because of their unfaithfulness? So, kung nais po nating lumago bilang church, the answer is not more programs. Ang sagot is not more activities. It's not bombastic and charismatic preachers. It's not highly effective leaders. Kung nais po nating lumago, it begins with wholehearted repentance. Kung ano man ang mga kasalanang tinatago mo personally, at kung ano man ang mga pagkakamali natin bilang church, kailangan po natin itong ilapit sa Diyos. And repent from it. At dapat tayong bumalik sa salita ng Diyos at sundin ang lahat ng mga bagay na iniutos at itinuturo nito, hindi lamang yung mga bagay na komportable para sa atin. So maybe one question that we should ask ourselves, ano ba ang bagay na naghihinder sa aming church para mag-grow? Bakit kaya? Possible na baka hindi lang yung kakulangan ng isang pastor. Maybe the Lord wants to speak to us this morning. And He wants us to check our hearts. Mayroon bang kasalanan sa buhay ko that I continue to live in? At ito ay isa sa mga dahilan kung bakit ang church namin is held back from growing. Remember, in the Old Testament, the sin of Achan was very dangerous dahil apektado ang buong Israel. The same is true with the New Testament church. Kapag mayroong sin na tinotolerate sa ating church, it might be the reason why we are not growing as individuals at bilang community. Baka mayroon tayong mga sin issues na, sige, dyan na lang muna yan. Ibaon muna natin sa baul. Jesus wants to prune us so that we might bear fruit. He wants us to confront whatever issues we are facing so that we might grow. Third and last, God preserves, we persevere. Ang Diyos ang siyang nagpe-preserve sa atin, nag-iingat sa atin. At anong bunga ng pag-iingat ng Diyos sa atin? Tayo ay nagpa-persevere, tayo ay nagpapatuloy, tayo ay lumalaban. Okay? So, although nakikita ni Timothy sa church niya sa Ephesus na parang nagugulo na yung simbahan dahil sa false teaching, ni-remind ni Paul si Timothy na ito ang comfort mo. Iniingatan ng Diyos ang kanyang iglesia. Verse 19, but God's firm foundation stands, bearing this seal. Kahit na magulo ang church at sa tingin mo madidissolve na ito, Timothy, alalahanin mo na nananatiling matatag ang pundasyon ng Diyos. At ano itong pundasyon na ito?
Verse 17, the Lord knows who are His. Kilala ng Diyos kung sino ang kanyang mga hinirang. So itong word na know, the Lord knows, hindi lamang ito basta intellectual na knowledge. Ito ay isang intimate na relationship. Kilala at mahal ng Diyos ang kanyang mga tupa. Kaya hindi niya pababayaan ang mga ito kahit na napapalibutan na sila ng mga ungodly na tao. God will grant them the grace para magpatuloy at magpakatatag sa kanilang pananampalataya. Kaya sinasabi ni Paul kay Timothy, huwag kang mabahala. Magpatuloy ka lang, maging tapat ka sa iyong pangangaral at pag-aalaga sa church. Dahil kahit marami mang umalis, mananatili ang mga tunay na mananampalataya. At kahit na itong mga Kristiyanong ito ay mahulog sa kasalanan, hindi sila hahayaan ng Diyos na mamuhay dyan. Bagkus, bibigyan niya sila ng biyaya upang sila ay magsisi at manumbalik. And then ano pa? Let everyone who names the name of the Lord depart from iniquity. Ang mga tao na kiniklaim nila that they belong to God, na sila ay mga hinirang ng Diyos, dapat silang dumistansya, humiwalay, umalis sa kasalanan. Ang mga tao na tunay na pinapangalagaan ng Diyos ay gugustuhing magpatuloy sa kanilang paglaban sa kasalanan. Ang isang marka na tayo po ay tunay na mananampalataya is repentance, pagsisisi, pagbabalik loob. It's lifelong. Hindi lang siya one time, but it is a lifelong journey of repenting of our sins and turning to God. Ang ating pagkaunawa sa gospel, ang siyang magtutulak sa atin, na siyasatin ang ating mga puso. Mayroon ba akong kasalanang tinetreasure pa, ini-enjoy pa? Kailangan ko itong ilapit sa Diyos. Now, kung tayo ay magiging honest, bilang mga individual, at bilang church, mayroon tayong sin issues. We have to face that. Kapag sinabi mong hindi, wala akong ganyan, niloloko mo lang ang sarili mo. You have sin issues. At kapag binabayaan natin ito, wawasakin tayo nitong mga kasalanang ito. Personally, and as a church. But ito po ang comfort na pwede nating panghawakan. God preserves us. Pinapangalagaan tayo ng Diyos. Hindi niya tayo hahayaan na wasakin ang sarili natin. Hindi niya hahayaan na masira ang kanyang iglesia. Mahal tayo ng ating Diyos Ama at hindi niya tayo papabayaan. Siya ang mag-guide, siya ang mag-nourish sa atin para tayo ay lumago. Dumanak ang dugo ng ating Panginoong Hesus nang sa gayon ay maligtas niya tayo mula sa self-destruction. Binigay ng Panginoong Hesus ang kanyang buhay. Para sa anong purpose? John 17. So that we may be one. Ang Diyos ang magpe-preserve sa atin mula sa false doctrine ng pagiging inconsistent sa ating pamumuhay sa pamamagitan ng pagkilos ng banal na Espiritu na siyang nagbabalik sa atin sa gospel. Ang Diyos na sinasamba natin ay ang Diyos na nagpe-preserve, na nag-iingat sa atin. At ano ang bunga ng preservation na ito? We persevere. Tayo ay magpapatuloy. Tayo ay lalaban sa kasalanan. Tayo ay makikinig kapag tayo ay na-rebuke. Gagawin natin ang lahat ng ating makakaya nang sa gayon ay mas maunawaan at maranasan natin ang gospel and allow the gospel to change our hearts. Gagawin natin ang lahat ng makakaya natin para ma-feed ng Panginoong Diyos sa pamamagitan ng tinatawag na ordinary means of grace. Mga ordinaryong paraan na ginagamit ng Diyos para maunawaan at maranasan natin ang kanyang biyaya. Now, anong ibig sabihin nun? Bakit ordinary? Ordinary, bakit? Hindi po tayo tinatawag ng Diyos na maghanap ng mga
supernatural at mga ekstraordinaryong kaganapan or karanasan para lang maranasan natin ang pagkilos ng Diyos. Hindi natin kailangan ng speaking in tongues or engranding mga concert para ma-feel lang natin na malapit tayo sa Diyos. Hindi po. Ang piniling gamitin ng Diyos para tayo ay lumago ay mga ordinaryong pamamaraan. Salita ng Diyos, pananalangin, bautismo, at ang Lord's Supper. So, anong dapat natin gawin para ipakita na tayo nagpapatuloy? Personal spiritual disciplines. We are in an age na lahat po tayo may access sa Bible. Hindi po tulad ng New Testament. Wala po silang personal Bibles. So since we have access to Bibles, pwede na tayong mag-aral ng salita ng Diyos sa comforts ng ating bahay. And everywhere, pwede po tayong manalangin. Hindi po natin kailangan pumunta ng Jerusalem para manalangin. We can pray anywhere. So grab those daily quiet moments with the Lord. But most importantly, we must enjoy itong ordinary means of grace sa konteksto ng simbahan. The Word, sacraments, and prayer. At paglabas natin ng church, we must live out gospel-driven lives kahit saan tayo. Sa bahay, with friends, with family, sa workplace. And most especially, dapat po nating i-apply ang mga katotohanan ng gospel in the dark, secret, hidden, and painful areas of our lives. Hindi lang natin i-apply ang gospel sa mga bagay na madali para sa atin. Especially dapat doon sa mga bagay na napakahirap isuko, napakahirap i-address. Your sin issues. Yung mga hurts natin. Yung mga addictions natin, kung ano man yan. Yung mga broken relationships natin. Because this is where the rubber meets the road. Dito natin makikita ang tunay na Christianity. Doon sa mga messy at magugulong parte ng buhay natin. This is the test kung talagang naunawaan natin ang gospel. Kapag nai-apply natin ito sa area ng buhay natin that we are most secretive and protective about. Na itinatago natin. Ayaw nating malaman ng ibang tao. Ang test kung talagang we hold on to right doctrine or not is not our statement of faith. But kung willing ba tayo to confront, discuss, and resolve any hatred or division in the church with the goal of being united. Because Christ prayed for unity. Will we dare contradict Christ's prayer? Sabi niya in John 13, "By this they will know that you are my disciples, if you love one another." No qualifications, no excuses, no exemptions. Friends, ang Panginoong Hesus ay hindi lamang namatay para doon sa mga maliliit na kasalanan natin. Mga kasalanang madali i-confess sa harap ng maraming tao. Hindi po. Binigay ng Panginoong Hesus ang kanyang buhay para tubusin tayo mula sa mga kasalanang ikinakahiya natin. Nang sa gayon maging malaya tayo from its guilt and shame. Ang Panginoong Hesus ay hindi lamang namatay para iligtas tayo mula sa impyerno sa hinaharap. Hindi po. Siya po ay namatay at muling nabuhay para maibigay sa iyo ang comfort at hope na kailangan mo sa mga bagay na nagbaburden at nananakit sa iyo in the present. He came to give you hope and comfort from whatever burdens you and hurts you at this very moment. You are forgiven and whole in Jesus. Tayo po ay pinatawad na, tayo po ay buo na sa Panginoong Jesus. So Peter says, cast all your burdens on Him. Ibigay mo ang lahat ng bumabagabag sa iyo kay Jesus. Bakit? For He cares for you. The Lord Jesus cares for you.
ikaw mismo, personally, kung ikaw ay mananampalataya, He cares for you. Kilala ka ng Panginoong Yesus. Alam niya ang kasalanan mo. Alam niya ang pinagdadaanan mo. Kailangan mo na lamang lumapit sa Kanya. At ibibigay niya ang kapatawaran at kapahingahan na hinahanap-hanap mo. So pray with boldness and honesty. Lumapit ka sa Diyos nang walang tinatago. So that you will receive the fullness of God's grace. Seek counsel and comfort from your pastor because God works through your pastor. I-enjoy natin ang presensya ng banal na Espiritu sa tuwing tayo ay nagtitipon sa Lord's Day. Sing with joy unto the Lord for who He is and what He has done. Alalahanin natin yung araw na tayo ay nabautismuhan and meditate on its meaning. That by faith, ikaw ay pinag-isa na kay Kristo. At lahat ng iyong mga kasalanan ay nahugasan na sa pamamagitan ng Kanyang dugo. See Jesus and Him crucified through the preaching of the Word and the Lord's table, na nagre-remind sa atin na ang Kanyang katawan ay dinurog at ang Kanyang dugo ay dumanak para sa atin. Itong mga bagay po na ito ay mga precious gifts that point us to who God is and what He has done. So I love our Lord and I love our church. At wala po akong ibang hangad kundi the glory of God and your joy and your good. At iisa lamang po ang buhay na ibinigay ng Diyos sa akin. At binigyan niya po ako ng isang napakahalagang calling. And same thing with you. Iisang buhay lang po ang binigay ng Diyos sa inyo. At kayo po ay tinawag para maging parte or kabahagi ng gawain ng BFEC. And so we must work hand in hand. Magtulungan po tayo in learning to rightly handle the word of truth. Let's embrace hindi yung mga bagay na nakagisna natin, kundi yung mga bagay na talagang tinuturo ng salita ng Diyos. At i-apply natin ang lahat ng natutunan natin sa Bible to the last drop. Pigain natin ng gusto ang Biblia at sundin natin ang lahat ng iniutos nito. Sa lahat ng aspeto ng ating church. Worship, leadership, membership. I-apply natin ito sa lahat ng aspeto ng buhay natin. Down to the skeletons we hide in our closets. Mga bagay na tinatago-tago natin. Wholehearted repentance is the only way for us to grow. Ito ang daan towards truly glorifying and enjoying God. Christ gave His life so that we may bear fruit unto His glory. And so that we may have life and have it to the full. So ang prayer ko for our church is we will learn to rightly divide and handle the word of truth. Embracing the gospel and the word of God in its fullness and allowing it to change our hearts and to grow our church towards Christ-likeness. Tayo po yung manalangin. Panginoon, salamat po sa inyong salita. Salamat po for confronting us. Lord, nawa, each person po na nakarinig ng inyong mensahe ngayon, hindi po nila isipin na, itong sermon na ito para to sa katabi ko. Help us think, Lord, that this sermon is for us personally. Na kayo po ay nangungusap sa amin. That your word confronts us. Panginoon, kung kinakailangan, sugatin at durugin niyo po kami. Nang sa gayon ay maranasan po namin ang pagiging buo at ang kagalingan na nagmumula sa inyo. Kung mayroon man po kaming mga sin issues, problems and hurts, I pray that turuan niyo po kami to be honest with them. Allow us, O God, to be confronted by your word so that we may experience true grace in your Son, Jesus Christ. Lord, it is my prayer for every individual po na nandito and for our church na maranasan po namin ang tunay na paglago. Na maranasan po namin ang tunay na paglapit sa inyo. So Lord, I pray that you grant that to us, O God. Allow us to be fruitful, allow us to grow, allow us to behold you
in all your splendor and all your glory. We thank you for your word this morning, O God. We love you in Jesus' name. Amen.